Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa Pinas News Review at eto nga mga kababayan, panalo si BP. Nako, nagdesisyon na. Lagot, di mauulit ang impeachment ni BP Sara. Nako, yan po mga kababayan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. So yan mga kababayan, bago po natin simulan to, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po. Ayan mga kababayan, at eto nga, pasadahan po natin to, no? Nako, itong si BP Sara, gusto na naman po nilang i-impeach pero mukhang hindi po sila magtatagumpay mga kababayan, no? Dahil ito po ang balita, sabi po dito sa Philippine Star, stronger resistance to Sara Duterte impeachment seen in Congress. Nako, nakikita po na talagang hindi magtatagumpay, no? Ang impeachment na inihahain nila ngayon. Kasi nasa survival mode na ang mga politiko ngayon. Anyone who perceive as an enemy, no, of Sara will lose their 2028 election. Kahit nga po yung media mga kababayan ay nagbabago na rin po ang tono, no? At dahil nga po baka mawalan sila ng franchise sa 2028 kapag nanalo si Vice President Sara Duterte. Ayan. Kaya sa sobrang bias ng mga media ngayon, no? Tingnan nyo itong Philippine Star, nagbabalita na ngayon ng ganito. Stronger resistance, no? Malakas na po yung persa, mga kababayan, ng hindi sumasang-ayon, dito po sa impeachment ni BP Sara Duterte. So, sabi naman po ng ating mga kababayan, take it or leave it, whether you like it or not, siya Jude ang future President of the Republic of the Philippines. Oo nga, ipalakpakan natin, no? Sabi po dito, but Sara knows everyone already. The friends and the foe alike. Oo nga no? Pero ganun talagang politika mga kababayan. It is a numbers game. At kung sino pong malakas, doon po sila kumakapit. Okay? Alright, ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan sa malakas na puwersang tumututol na sa pag-impeach kay BP Sara. Alright? I-comment nyo na lang po sa ibaba at eto naman po. Eto si Boying mga kababayan. Sabi niya po dito, niloloko tayong lahat. Aba, bakit naman? Sabi niya po kasi dito mga kababayan, no? Mula po sa Abante News online, kuryente ang problema natin. Tapos maglalagay ka pa ng sinasabi nilang genius na bata, na gumawa ng solar, kalokohan, niloloko lang tayong lahat. Aba? Ano ba ang... kaya nga, kuryente po ang problema natin. Ano ba ang solar? Hangin po bang lumalabas dyan? Mukhang hindi po yata naiintindihan. Mukhang hindi po yata naiintindihan dito ni Boying Remulla, no? Yung solar mga kababayan. Inundina ni Ombudsman Boying Remulla ang power firm na Solar Philippines na pag-aari ni Batangas Representative Leandro Riveste. Bakit mo naman, eto Ombudsman Boying Remulla, no? Hindi kasi tayo sanay, no, sa isang ombudsman na kahit wala pang kaso, ay siya na mismo ang gumagawa ng kaso, no? Kaya nasanay po tayo na kapag kinasuhan, doon pa lang mag-a-action yung ombudsman at hindi puro salita, dal, no? At saka bakit mo ba pinagkaka-interesan itong solar firm ni Congressman Riveste? Diba? Bakit mo ba pinagkaka-interesan yan? Wala ka na bang ibang makita na
Sabagay napahiya na po siya, eh. Sabi niya kasi binenta, eh, hindi naman pala binenta mga kababayan. So, napahiya na po si Ombudsman at ngayon pinaninindigan niya pa, yung kanyang pagkakamali. Diba? Ayaw niyong tumanggap ng pagkakamali ninyo. O bakit? Dahil Ombudsman kayo? Ha? Lahat ng tao ay nagkakamali, no? We are not perfect, no? Kaya kung ako sa'yo, Ombudsman Boyeng Remulla, no? Tanggapin mo na nagkamali ka dito sa ah ano to, solar company ni Leveste, di ba? Wag mo nang ipilit yung mali. Naku po talaga itong si Remulla, oo. Anyway, ano po ang masasabi niyo dyan mga kababayan natin? Ito, pasadahan muna natin, no, bago natin i-play yung video, main video natin. Ito muna, si Secretary Dizon, mga kababayan, napamura. Aba, ito, pakinggan natin to at bigyan natin ng reaction. Oh my gosh! Paano ko nakasabay niyo yung laking sakyan? Sa palam yun. I can even feel it. Madilim lang, madilim lang. I can feel it with you. Yeah, this is dangerous. That's everything yeah, you gotta assess this right away. Send me a report. Basta sa natin ito agad. We might need to reinforce some pero ang gano'n. Scary. Ay, but... Ito pa kasi. Oh, yan, oh, dahan-dahan ka dyan. Secretary Dizon, baka madulas ka rin, ha? Yung Yusek, di ba? Si Yusek Cabral, nadulas yun, eh. Sa bagay, hindi ka naman siguro takot sa matataas na lugar, no? But anyway, ang pinapakita po dito mga kabayan ay pagyanig ng isang tulay sa Andaya Highway. Aha. Pagyanig po ng tulay mga kabayan. Ibig sabihin, talagang hindi matibay po yung tulay. So, shock na shock si Secretary Vince Dizon. Pero sa ating mga normal na mga karaniwang Pilipino, ay normal lang yan. Normal lang pong ma-experience na yumayanig talaga ang tulay. Dahil hindi maganda yung pagkakagawa. No? Paano gaganda ang pagkakagawa niyan mga kabayan? Siyempre, no? Dito nga sa amin noon na naalala ko pa, kagagawa lang, ginagawa na ulit. Kasi gusto nila, palagi silang may kontrata, no? Palagi silang may trabaho. Gaya po ng mga di ba? Napapansin niyo ba? Napapansin niyo po ba yung mga kalsada, no? Na hindi pa nga yung mga okay pa, di ba? Yung mga walang crack, walang mga butas-butas, binubutas, okay? Oh. Tapos yung mga dapat ayusin, yung mga dapat ayusin, hindi inaayos. Yung mga sira, hindi inaayos. Yung mga okay pa, yun ang sinisira at aayusin. Nako po. Ganun po ang kalakaran. Secretary Dizon, sana ay maano mo yan, ma-solve mo yan kung kaya mo pang ma-solve, di ba? Yan mga kababayan, ano po ang inyong masasabi dyan? Just comment down below at eto, pasadahan na po natin itong video ito mga kababayan. Sabi po dito, Diyos ko po, matindi to. Palasyo biglang umamin na taranta sa kilos sa BP, gumanti sa impeachment. Ito, pakinggan po natin. Sarbanat Bay, pasok. Ay nako, yan ang talagang inaantay ng taong bayan, yung mapalitan ng presidente, dahil alam naman natin ng ating presidente may pagka inuti
Oo alam nyo mga kababayan, kahit pagbalik-balik rin pa yung sinasabi nila na hindi sangkot daw di umano sa mga korupsyon sa Pilipinas itong presidente na ito. Ngunit dahil ito'y napabayaan niya, ay kaya talagang napaka inutil niya. Ika nga, kung ikaw ay talagang bubusisiin mo yung mga nangyayari, abay pambihirang buhay o mantakin mo yung budget nung nakaraang 2025, yung pinaka-corrupt na budget sa kasaysayan ng Pilipinas, ay putang inang yan, inulit pa. Di ba? Yung issue ng allocable, yung issue ng insertion, yung issue ng, actually dapat nga dyan, ang tawag reservation Bakit reservation? Aba, simula pa lang nagpapareserve na itong mga congressman natin di ba? Dog ng ating presidente. Pakinggan nga natin ito. Pasok. Parehong posibleng maharap sa impeachment sina Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Ngunit, pero giit ng Malacanang, ano? walang Mary Grace Piatos ang Pangulo. Nako, wala daw Mary Grace Piatos ang Pangulo. Tatanggapin po ba natin yan? O hindi? Ako magsasabi sa inyo na ito ay isang fake news. Isang matinding kasinungalingan. Mamaya papatunayan ko sa inyo Kasi akala ni Franz tuloy si pangalan nito si Castro, Jose Castro. Akala niya makakalusot siya kay Banat Bay. Hindi ko siya palulusutin dito. Kasi sinasabi niya wala daw Grace Piatos itong si Bongbong Marcos. Yan po ay isang matinding kasinungalingan. Yan ang totoo. Walang biro, kasinungalingan po yan. Ipatutunayan ko sa inyo kung bakit yan ay isang kasinungalingan. Tuloy natin. Narito ang aking report. I would have to say that. I didn't want impeachment. Lahat ng kakampi ko sa Kongreso hindi nag-file ng impeachment complaint. May 2025. Diba? Yan ang tonong kinakanta ni BBM. Lahat daw ng kakampi niya ay hindi nag-file ng impeachment complaint. Ibig sabihin, yung mga kakampi niya sa Kamara ay hindi daw nag-file ng impeachment complaint. Isa pong kasinungalingan. Bakit, kanyo? Totoo naman Banat Bay, hindi naman sila nag-file. Oo nga. Pero actually, yan ang tinatawag na truth. Totoo na hindi nga nag-file yung mga kakampi niya. Ibig sabihin yung mga kapartido niya sa federal. But, lahat sila pumirma. Kasi, ang totoo niyan, hindi mo naman kailangan mag-file kayo lahat Kaya katarantaduhan itong sinasabi ni Bongbong Marcos. Katarantaduhan ito. Hindi mo kailangan lahat kayo mag-file. Pero, lahat kayo may responsibilidad pumirma o hindi pumirma. Ano bang ginawa ng kakampi mo, Marcos? Ano ba ginawa ng mga balalay mo dyan? Yung mga alalay mo, mga utu-utu mong kakampi dyan, ano ba ginawa? Pumirma o hindi? Gusto niyo patutayan ko? Yung number 1 kakampi niya. Walaan niyo kung sino yung number 1 niyang kakampi. Nakasama rin sa federal. Wala iba kung hindi anak niya. Yung kanyang anak, hindi nga nag-file. Tama naman siya dun. Pero number 1 pumirma. Alam mo, napaka-importanting maunawa natin ito. Yung sa pirmahan. Kasi lahat yan, tandaan ninyo, politiko yung mga yan mga congressman natin. So tinatansya nila. Tinatansya nila kung pipirma ba sila o hindi. Whether it will help their career, their political career. Kung matutulungan ba o hindi pag sa pagpirma nilang yan. Lalakas ba sila sa taong bayan o hindi. So lahat po yung mga yan, sa totoo lang, nananansya. Dali, pipirma ba ako dyan o hindi? Kaya nga, kung papansinin ninyo, yung papel na pinirmahan, nag-number 1 na pumirma yung kanyang anak. That implies something. Imply o implies? Bahala na kayo magpaliwanag kung ano maintindihan niyo. Ini-imply lang po niyan mga kababayan na suportado ng tatay niya. Ibig sabihin, nakita mo na pangalan ni Sandro number 1 na pumirma sa impeachment. Nag-approve doon. Abay, matik na yun. Sumunod ka na. Di ba? Sumunod ka na. Kasi, ibig lang sabihin nito, yung anak pumirma, kagustuhan nito ng presidente. Gusto mo mawala ng alakabol? Alak na, may alakabol. Hindi, alakabol yung mga yan Alam niyo yung alakabol? Inuman muna ng milyon-milyon. Naalala niyo yung isang congressman na nagngangalang para sa
Mga laylayan, tagapagtanggol ng laylayan, yung pala tagapagtanggol ng mga, ng mga manginginom dyan sa ibang bansa. Oh, di ba? So, ibig sabihin, pag pumirma yung anak niya, ibig sabihin, yun ang kagustuhan ng tatay. Hindi mo pa pwedeng sabihin na hindi kagustuhan yan. You know ay sign. Sign po na, uy, gusto ng tatay to, pumirma na rin kayo. Pag hindi kayo pumirma, good luck sa inyo. Yun ang ibig sabihin nun eh. Yan, pag hindi kayo pumirma, good luck sa inyo. Hindi pwede. Kailangan kayong pumirma. Ganong katindi ang pagpirma niya ng unang-una sa listahan. So, itong sinasabi niya na hindi naman nag-file yung mga kakampi ko, it means ayoko impeachment. Yan ay Nakayo ka na sabihin yung bullshit. Baka sabihin naman nila, napakabastos naman ng bunganga mo, Banat Bay. So yan mga kababayan, pero hindi na po siguro mauulit yung nakaraang impeachment mga kababayan sapagkat sabi nga kayo sa balita, malakas na po ang pwersa ng mga kongresista, parami ng parami ang umaayaw na sa Pangulo at maaari nga mga kababayan na Pangulo pa ang ma-impeach mga kababayan. Instead na si VP Sara, baka Pangulo pa ang ma-impeach. Dahil ang baba po ng trust rating ng Pangulo. And it is maybe one of the basis na kinakikita po ng ating mga kongresista, mga tongrista. Alright. Ayan mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaksyon at patungkol po sa video ito? Pakicomment na lang po sa baba. Ayan, maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.